Research show daw po na ang mga mag-asawa ay humihingi lamang ng tulong in their marriage relationship kapag yung sobra na silang in trouble. Minsan daw po inaabot na ng 6 na taon na nilang usok na yon, hindi pa po sila humihingi ng tulong. So nakaka-overwhelm po talaga yan. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Happy Wife, Happy Life. I am Mary Ann Peña. And this is Chico Peña. Don't forget to subscribe, like, and share. Especially love, no? That our community is growing. Maraming salamat sa inyong lahat. So there, down below, kung napansin ninyo, ang ganda ng ating topic kasi ito po ay ang payo ni Mr., payo ni Mrs., ang pagbabalik. Love, bakit ang pagbabalik? Kasi dati na natin itong ginagawa. Right. Ito ay gagawin ulit natin. Tama. Dahil maraming humihingi talaga ng payo. Napapansin din natin, hindi lang payong pang Mrs., oo, kung hindi payo na pang Mr. Hopefully, at least once a month, meron tayong ganitong portion. Gagawin natin. Payo ni Mr., payo ni Mrs. So, again, ibibigay lang din natin sa inyo, no? Kayo bilang mag-asawa. Ini-ignore nyo ba ang maliit na usok sa inyong pagsasama? At kapag malaki na ang apoy, ika nga saka na lang tatawag ng tulong. Kailangan, nakikita mo palang usok pa lang, hindi apoy na maliit. Usok pa lang. Tingnan na kaagad. Sabi nila, research show daw po na ang mga mag-asawa ay humihingi lamang ng tulong in their marriage relationship kapag yung sobra na silang in trouble. Minsan daw po inaabot na ng 6 na taon na nilang usok na yon, hindi pa po sila humihingi ng tulong. So nakaka-overwhelm po talaga yan. So paano? So kailan ba natin kailangan ng marriage coaching or mentoring or counseling? So, ano ang pinaka-red flag, ika nga? Pag-usapan natin, no, kung paano po ba ang gagawin nila sa hindi nila pakikipagkasunduan bilang mag-asawa. So, bibigyan po namin kayo ng mga examples kung ito po ay tinatawag na ng mga red flags. Ito po yung mga nakikita naming red flag na pagtuunan na po natin ng pansin. Maybe we need marriage coaches, marriage mentors, and marriage counseling. So number 1 po ay palagiang pangungutya. When we say palagian, this is constant. Yung sa lahat na lang po ng conversation ninyo, puro na lang talaga pangungutya. Wala nang ibang lumalabas po sa bibig kung hindi i-character assassinate na po yung ang inyong asawa. Criticize tayo. Ay higit pa talaga ito sa mareklamo. Hindi na to reklamo. Iba na to. Iba na ito. Lagi naman din nating nasasabi na sobrang pagiging disrespectful na rin yan. Diba? Sa sarili mong asawa. Para ka lang nambali ng lapis. Hindi lang lapis ang nababali natin. Yung damdamin nyo. Buong pagkatao mo. So hopefully po, hindi na po ito yung usok lang ha. Red flag na po ito. Pagtuunan po natin. Ano ba ang mga dahilan? Ba't ba tayo nangungutya? O kaya, bakit kaya tayo nakukutya? Bakit nga ba ako ganito sa asawa ko? At saka tingnan din po natin, hindi po ito kasi yung biglang pagising mo, mangungutya ka na lang. Usually po ito, malumanay po ito sa simula. May mga bagay po na siguro, yun nga, yung marami na tayong topics, yung tinatawag na triggers. Na pag itong kinanti ka nito or napindot itong trigger na ito, ayan, so hindi po yan overnight. Medyo may katagalan na po yan. Kaya nagre-result po yan sa pangungutya na walang tigil. So, iwasan natin yun, yung pangungutya, para hindi tayo makasakit din ng damdamin ng ating asawa. Marami po siyang pinupuntahan, kaya nagiging ganon ng mga mag-asawa. So, nasa point number 2 na po tayo. Ang pangalawa po ay pagtingin sa asawa na isang kaaway, na talagang hindi na nila nakikita na katuwang ang kanilang asawa. Bagkus talagang hindi pa man nagsasalita, tinitingnan pa lang nila, hindi sila magkakilala at magkasundo at magkaaway na sila. So ito po ay red flag po again bilang mag-asawa kasi malalalim na po ito May pinagmulan to, love, no? Hindi lang po ito nga na gumising ka isang araw tapos sinabi mo na magkaaway na tayo, ganon. Hindi po ganon. So malalim po ito at meron po itong pinagmulan. So red flag po ito, no? At hopefully pag-usapan po ninyong mag-asawa.
ilang taon ka nang married, okay? Ilang taon na kayong kasal? Okay, sabihin natin 5 years, 10 years, o baka yung iba, mga less than 5 years. So, ang gagawin lang natin, ito, maikling exercise na ito, ay balikan natin yung panahon na hindi pa kayo kasal. Kung paano nyo ba tinatrato yung isa't isa. So, siguro naman, para kay husband, ang trato mo sa iyong magiging asawa ay parang Reynat. Minsan, talagang todo gastos tayo. Makabili tayo ng tsokolate, ng stuffed toy. Kahit na hindi bigay, pero yung servisyo. Right. So, tingnan po natin again, hindi naman po huli. Kaya nga po ito, yung sa payo ni Mr., payo ni Mrs., amin pong sinasabi na po sa inyo na there is always mga bagay na pwede po natin gawin at pwede po tayong humingi ng tulong. Again, hindi mo kaaway ang asawa mo. So, nasa number 3 na po tayo, no? Number 3, kapag nakikita na po ninyo na disconnected na po kayo physically, emotionally. Pagka ito na po ang mga nangyayari, kasi iba na po pag yung there's a certain hindi lang sadness, discontent na yung conflict ninyo, wala nang humpay. Every sentence na lang po, whether simple lang itong tanong or hindi, you end up fighting. Tapos hindi na kayo spend time na dalawa intentionally. Hindi na kayo nagiging intimate din physically. Meron na pong sense of loneliness. Hindi na po sadness yung talagang sad-sad na nakalungkutan. Mga ibang nakakausap po namin na bakit ganun, hindi ko na siya kilala. Ibang tao na siya. Hindi na siya yung pinakasalan ko ganitong years back. Yung pagka-disconnect namin, we are slowly drifting away. Na physically, magkasama kayo. Physically, magkatabi kayo. Pero emotionally, hindi naman kayo connected. It's so hard na have unity. Pag nag-iisip tayo, we should be as one. When we process things, we should be as one. Ang daming sinisisi, ang daming, di ba, yung blame game, ika nga. Kaya we want to encourage you. Pero kailangan po nating malaman kung bakit kailangan natin ng tulong. Wag nating iisipin na paano ba kami magkakalapit. Hindi, magano ka. Lumangoy ka ulit, papalapit sa asawa mo. So do not allow yourselves to drift away from one another. Or disconnect. At I am sure alam niyo po kung paano ulit kayo makukonect. Last 2 na lang po tayo, no? Ito po, kailangan din nating tingnan. Pag yung nag-iisip na tayo ng tinatawag na escape plan, sa puso natin talagang naiinis na ako, kinukutsa ako nito, there's loneliness. Ano kaya? What if? Yung mga ano kaya? Tanggapin ko na lang kaya yung trabaho para hindi na kami magkita nito. In case of emergency, alam ko kung saan ako tatakbo. Once you get into the marriage, don't immediately look for the fire escape. Kasi ibig sabihin, out ka agad ang iniisip mo, di ba? Sigurista. Oo. Kaya nga po, again, siya ng Panginoon, wala pong imposible. Pero i-identify po natin mga bagay-bagay na kailangan po natin ng mentoring or coaching. Sige, last point po ito. Kapag ito po talaga medyo serious na, no? Ang kailangan po nito ay professional na tulong, no? Ito po yung merong adultery, addiction, at saka abuse. Kailangan po natin ng mga therapies na tinatawag, minsan po kailangan talaga ng professional couples therapies. At hindi lang po yun kasi may tinatawag din po itong trauma, medyo deeper na po ito, no? So, again, kung present po ito, kailangan po natin ng tulong ng mga professionals po, no, natin. Medyo tingnan pala natin kasi malalim na ito at taon na ang ibinilang. Siguro naman okay lang na humingi tayo ng tulong. At saan at kanino po tayo pwedeng humingi ng tulong? We will quickly give you some, suggestions. So, we will refer you to these people. We will be speaking to you and naghahanap lang din talaga tayo ng a way to accommodate everyone. Pangalawa ay kung may malalaman kayo na may couples retreats dyan, diba? O kaya may mga couples workshop, dahil ang Happy Wife Happy Life ay merong online workshop. Puntahan nyo lang yan sa ating Chink Shop. Oo, meron tayong mga bagay na ito, materials. But yet, of course, kung kayo ay mas gusto ninyo na live ang inyong kausap, again, we go back, okay, just continue on na i-message nyo lang kami. Diba, meron naman pong mga, medyo matagal na nating mga concern, pero kaya namang resolbahin ng tayong dalawa lang na mag-asawa. Ito po yung tinatawag ng mga do-it-yourself. Kasi importante din po ito sapagkat yung uniqueness po natin bilang mag-asawa, kaya maganda nga po talaga na kung kaya po na kayong dalawa, yan po ang the best na pwedeng gawin. Kasi makakapag-usap na po kayo, makakapag-isip pa po kayo what is best for the both of you.
para ma-resolve yung inyong concern na yan sa marriage nyo na matagal nyo nang iniinda. Importante, love. Saan pa tayo makakahanap ng tulong? Yung accountability. Walk with others. Importante po talaga yan. We can share our lives. We can ask for prayers. Marami na po tayong mga teachings about that, yung importance of community. Ito, Happy Wife, Happy Life. Build that community with this Happy Wife, Happy Life. Ang route namin is always in the route of forgiveness, honoring ang ating Panginoon, and then we honor one another. So again, there's a promo for the webinars. So maybe we can show that you can go to the Chink Shop. Kita po ninyo yan, fina-flash po namin. At saka may isa pa pong webinar yung kay Julius and Tintin Babaw. Puntahan nyo lang po yung fina-flash namin na website. Dahil itong payo ni Mr., payo ni Mrs. ay gagawin po natin regular na rin every month sa atin. So, we will wait for your comments. At kung ano po yung mga tanong nyo dyan sa comments, yun po ang bibigyan natin ng payo. So, yan. Para sa ating lahat ng mga asawa. Mag-aasawa pala. Yan. So, again, please like, subscribe, and share in all our social media accounts. Ang Happy Wife, Happy Life ay nasa Facebook, ay nasa YouTube, meron po tayo sa TikTok, at meron po tayo sa Instagram. Tell your friends na meron tayong ganitong klaseng avenue na tayo makakatulong para. God bless you. God bless you, everyone. Bye!